Hi mga bro and welcome sa aking channel and pag-usapan natin ngayon is kung paano ang sistema ngayon sa pag-renew sa LTO. So, nagkaroon tayo ng update kasi na naman. So, kasi naalala nyo nung last year, naglabas ako ng video regarding sa pagre-register, kung paano mag-register sa LTMS portal. Because required na kasi ito pagka kumukuha ka ng lisensya and actually ano na rin ini-encourage nila na ipa-rehistro mo yung sasakyan mo dun sa LTMS portal. Ito na yung dahilan na nangyayari na ngayon taon na yun. Ngayong taon na to, nangyayari na siya. So, ito na yung epekto niya. Okay, so kwento ko sa inyo, no. Ito yung makinig kayo step by step. Sasabihin ko sa inyo para hindi kayo gagawin ko kayo kung para hindi na kayo pagpabalik-balik. Ay, kulang pa pala ganito, ganyan. Ayan. Sige. Ito okay, so stay with me and watch and learn nyo na lang to. So based on my experience. Okay, so nagpunta ako dito sa MVIS na to. Ito. Ayan, sa Along Daang Hari yan. So it's my first time nagpunta ako diyan sa yan. Alam ko naman nag-MVIS na ako dati eh. And then, nagpunta ako dyan, 7:30, 7 o'clock, yan. Okay. So, ito yung mga number one. Ang i-ready mo is yung ORCR at yung sasakyan mo. Okay. ORCR, kahit Xerox yan, dalin mo. Okay. Kailangan dala-dala mo siya. And then, yung sasakyan mo. Ibig sabihin sa sasakyan mo, check mo yung signal light, check mo yung headlights mo kung gumagana, check mo yung emergency lights mo kung gumagana, check mo rin yung lights mo sa likod, yung kulay puti, i-check mo din yon. And then yung brake lights mo sa likod dapat gumagana din, at busina gumagana din. Okay? Malinaw tayo doon. Okay? Ayan. So, kung isang bandya na sira, pagawa mo na, gawin mo na. Okay? Palitan mo ng bulbs, pagawa mo yung busina kung hindi gumagana, ganyan, di ba? At ito pa, dati hindi hinahanap to, pero ngayon hinahanap na. Ito. Yan. At hindi lang ito ha, meron ako, ito lang dinala ko dito, pero nandun sa sasakyan yung isa. Pula at dilaw, dapat meron ka. Hinahanap na ngayon to. Okay? Actually, matagal na to eh. Nahanap din na din dati to eh. Ito nga, ang tawag dito is yung, yung EWD, Early Warning Device. Yan. Guys, dapat, ayan, mura lang naman to. So, bumili na kayo. So, ganun din naman. Ayan, pero pang sa inyo, ayan, pula at dilaw ha, kailangan. Hindi lang dilaw lang, hindi lang pula. Pula at dilaw, magkasama. Uy, galing mo. Ayan, okay. So, yeah, meron ka ng ganito at na-check mo na yung, dala mo na yung ORCR, na-check mo na yung sasakyan mo, maayos lahat, at meron kang dalawa nito, partner, dilaw at pula. Punta ka na sa MVIS. Okay. Okay, step number 2. Pagdating sa MVIS, chinek na lahat sa'yo, okay naman lahat. Pagbabayarin ka dun sa opisina nila. Okay, sa cashier nila. So, hintay ka dun. At ito yung binigay sa akin. Yan. Yan. Ibig sabihin yan, light vehicle number 3. So, yan yung yung number ko. Tatawagin ka. Pagtawag sa'yo, bayad ka. 790 pesos ang bayad dun sa MVIS. So, ayun, yun ang binayaran ko, no? So, pagkatapos mong bayaran ng 790 pesos, ayan, maghintay ka na naman, tapos, antayin mong tawagin yung, sasakyan mo. Ito, dito, check kung pumasa ba sa mga smoke belching, ganyan, tapos sa mga standards nila, syempre, tinetesting yung stress test nila sa mga, yung gumagano'n yung, tsaka yung brake mo. Yan pala, hindi lang pala mga ilaw ang mga check, mga kailangan mong ihanda, no? Pati yung mga brakes, shocks, kailangan maayos doon. Normal naman yun eh, mga bro, dapat naman talaga tinitignan yun bago kayo bumiyahe, di ba? So, kailangan maayos yun. Siyempre, kung maalaga ka naman talaga, hindi mo naman kailangan mag-alala, di ba? Alam mong pasado yung sasakyan mo. Okay. So, ibibigay sa ito. Yan. Pasado. Ayan, pass. Okay. Pagkatapos ibigay sa'yo, yan, kompleto, nandito yung ORCR, nakaganyan na. So, after nun, yan, pasado na. Okay, good.
And then next step na mangyayari is yung inyong insurance. Okay, ngayon sa insurance na tayo. Alright, so sa insurance naman, depende naman sa motor. Sa motor is 1,000 pesos. Ang car light vehicle, 1,150. Car medium, 1,250. And then, yung SUVs, 1,350. Yun ang nakita kong presyo doon. So, ang binayaran ko is, syempre, car medium ako is 1,250. Ang binayaran ko. Ayun. So, ayun na. E di nakuha ko na yung insurance. Okay. Insurance. Ayun, kadalasan, mga ganito. Yan. Mga insurance na ganyan, di ba? Kasama naman yun eh. Alright. So, ngayon, tapos ka na. Ayan na. Eto na. Doon sa mismong MVIS, kasi meron pang isa pang ano doon, isa pang cashier na pwede tatawagin ka ulit doon. So, po-proceed ka doon. Ang nangyayari is may nakalabas na keyboard at monitor. Ang nangyayari is, ang tingin kong mangyayari doon is i-access mo yung LTMS portal mo and then ikaw na mismo yung mag-ano doon, magta-type. Okay, so hindi kasi ako pumunta doon, pero ang nangyari ang ginagawa nila ay hindi ka na pwede mag-cash payment doon sa MBIS na yung nakapila doon, yun yung panghuling step na yun eh, which is yun yung yung registration of your renewal na ng ng sasakyan mo. Yun yung magbabayad ka na ng ang binayaran ko is 3,900 plus doon sa aking sedan na na kotse. Okay, so ito ang point ko is dun sa part na yun, yun yung part na wala nga lang cashless na. GCash na yung binabayad. Pwede ring credit card, pwede ring debit card, pero wag lang cash. Yun ang nila, yun ang pakay nila doon, yun yung punto nila doon. So, sa mga taong hindi gumagamit ngayon ng cash, at I mean hindi gumagamit ng credit cards or GCash, walang GCash. Siguro pwede naman na doon ka na lang sa LTO branch mismo. Baka pwede. Pero alam ko ang ini-encourage nila na GCash na lang ang payment ganun, or debit cards. Kasi yun nga, yun ang mangyayari. Ayun ang napansin ko din sa bagong sistema ngayon. Pero ang nangyari sa akin, naiwan ko yung cellphone ko. may cash ako. Gusto ko sana mag-cash. Kaso naiwan ko yung cellphone ko, pwede naman ako mag-Gcash. Sabi ko doon sa isa, Sir, pwede bang uwi na lang ako? Tapos, alam ko naman syempre ako, alam ko na kasi ang LTMS portal Alam ko naman kung LTMS portal. So, sige, sir, pwede nyo pong iuwi yan. Tapos, kayo na pong bahala magpindot sa LTMS portal. Doon na rin kayo magbayad. Yan, yun na. Yun na. Edi, uwi ako ngayon. Uwi. Ngayon, yan, in-access ko ngayon ang LTMS portal. Okay. Ni-record ko kung paano ko ginawa. So, you can watch this and I'll guide you kung paano nyo makukuha itong OR na to. Ako lang nag-print nito, guys. Hindi sila nagbigay sa akin. Pero dun sa mismong pero feeling ko dun sa MBIS doon na kung pumila ka pa doon na may nakalabas sa computer, feeling ko sila na magpa-print nito para sa iyo. Ayan. Ayun na. Pero ako na lang gumawa kasi mamadali ako, wala pa akong tulog, night shift tayo. Yun ang ginawa ko. So, watch this. Okay? Ayan. Alright, so ito na, no? Um, Gaya nga ng sinasabi ko, magla-login tayo ngayon sa LTMS portal. Yan. Okay. So, kailangan kabisado nyo pa rin yung LTMS portal nyo, ha? Please make sure nakabisado nyo pa rin. Okay, so yan, nakapasok na tayo ngayon. So, ngayon, i-click natin tong vehicle na to. Yan. Okay, so accept. Okay, so choose natin yung yung vehicle na i-register natin. Yan, ito na. Yan yung vehicle ngayon. Yan, tick next mo na lang. Yan, yan. Okay. So ito, yan, renewal of registration. Yan ang pipiliin mo.
Tapos yung private MV online. Yan. Make sure na yan ang nakapili dyan. Tapos, yan. Then, click next. Okay. So, ayan. I-click nyo lang to. Yan. Yung part na yan. To validate. Yan. Yan, oh. Yan, oh. Automatic na, oh. Magre-reflect. Yan. Validate na. Yun. Yan. And then, click nyo rin tong isa para i-validate din. Ito naman yung PMVIC na inspection report. So, validate. Yan, mag-validate na. And then, click next. Finish pala, finish. Okay. So, renewal of registration. Ayan na. So, click lang natin yan. Ayan, ang sinasabi ko sa inyo. Okay. So, mamimili ka kung BPI, Visa, GCash, credit card, kahit debit card yan, pwede yan. So, ayan ang gagawin nyo. Ayan. So, pwede rin Visa, oh. Ayan, oh. Oh, GCash. Ayan. Oh, GrabPay, Memluilier. Depende sa inyo kung ano yung meron kayo. Pero, syempre, commonly, GCash tayo. Ayan, mag-GCash tayo. Okay. So, nilamnan ko na yung GCash ko. Nilagyan ko ng laman na kung yung expected kong laman na mangyayari, ayan, yan na. Ibibigay sa'yo yung total amount para sa babayaran mo from GCash. Okay. Make sure na meron laman ng GCash nyo, ha, mga bro, para hindi magkandasira-sira yan. Alam niyo naman, syempre, para smooth ang process ng transaction dito. Yan. Okay. Okay, so scroll down natin. Yan, kita nyo naman yung babayaran. Okay, click nyo lang tong submit. Yan, okay, papunta na tayo doon. Then, yan, click nyo lang yan. Accept. Yan na. Ayan na. So, dinala na tayo dyan. Okay, so, pindutin nyo lang yung check. And then, yan, naka-choose sa GCash. So, ayan. Then, continue nyo lang. Okay. Yan, tayin nyo lang na matapos yung loading. Yan, i-type nyo ngayon ang GCash number nyo. Okay, yan ang GCash number ko. Tina-type ko na. At para matapos na, then next mo lang. Okay, yan. Magpapadala sa iyo ng OTP. Ayan. Antayin nyo lang yung text at i-type lamang ang OTP na binigay sa inyo. And then next. And then log in nyo lang. Yan yung 4-digit MPIN. Kailangan kabisado nyo yan, mga bro, ah. Okay, yan. So kung tama lahat, and then you need to pay. Pindutin nyo lang yung pay now. Okay. Yan. So, okay. Tapos na. So, yan. Naglo-loading and then click mo lang yung proceed. Mag-i-email sa inyo yan, mga bro. At magte-text din ng confirmation kung bayad na, nakapasok ba, o nag-fail. Pero wag naman sana kung mag-fail, mag-fail yan. Yan. Makikita nyo, transaction successful. Okay. So, continue lang. Okay. Ayan na. Eto. Transaction details. Yan. Makikita nyo dyan. Yan. Okay. So, eto na. So, panalo. So, ito na. Ngayon, titignan natin yan. Yan yung mga nakasaad. Kung ano yung mga pwede nyo makita dito sa page na to, no? So, makikita dyan yung mga breakdown lahat nung binayaran. Okay. Yan. Okay. Ayan. Kung nakita nyo yan, yung view receipt na yan, yan, no? Official receipt. Yan yung pwede nyong i-save or yan, no? Save. Pwede ko i-save yan. Yan. Save ko na lang sa computer ko para sure. Yan. Save nyo lang kahit saan dyan. Kung trip nyo ba sa My Documents, pwede rin. Kayong bahala. Pwede yan. Tapos, yan. Nire-rename ko lang para alam ko kung paano ko hahanapin. Yan. At yan. I-download ko na siya. So, pwede rin. Diretso nyo na i-print. Kung meron kayong printer dyan sa bahay nyo, i-print nyo na yan para meron na kayong kopya. Diba? Ayan, oh.
Yan, piprint ko na. Ayan na siya. Mm. Okay, so tapos ko nang i-print siya, pwede mo na i-close yan. Yan. O, yan. So, yan. Kung makikita mo dyan, pwede mo ring i-print yan kung gusto mo. Yan. Pwede yan. Kung kailangan. Pero para sa akin, yung official receipt, pwede na yun. Pwede mo nang i-print na lang yun. Yung official receipt na yun. Yan. Makikita yung transaction details na yan. Okay, so press click mo lang yung done. Ito naman, papakita ko kung paano siya balikan. So, minsan nawawala or kailangan mong i-print ulit. Ayan, ayan. Pupunta ka dyan sa documents and then pindutin mo lang yung official receipts. So, makikita mo yung, alam mo, yung official receipt mo na ginawa mo, binayaran mo sa pinakauna. Tapos, yan, mapiprint mo ulit. Oh, 'di ba? So, pwede mong balikan. Pwede kang mag-print ng multiple times. Pero ako, sinave ko na yon sa computer ko. And then also, yan, makikita nyo din dito kung ano yung nakarehistro sa inyo na email, isesend sa inyo ng LTMS portal yung OR nyo. Ayan o, makikita nyo. Yan yung sisend sa inyo. Ayan o. Sa email din, di ba? Payment confirmation, official receipt ang i-email sa inyo. Ayun. Okay. Ayan siya. Okay, so sana natutunan nyo yun, nakatulong sa inyo yung information na yun tungkol sa pag-renew ngayong sa LTO sa ngayong 2024. So, ayan yung mga bagong updates and yan. LTMS portal, tapos GCash na, pwede na magbayad ng GCash, credit cards, debit cards, pwede rin. Ayun, okay. So, thank you sa panonood. Salamat sa mga nagsusubscribe pa at nakakatulong sa inyo at natutuwa ako na gumawa pa ng more videos na talaga namang so hopefully educational para sa mga motorista katulad ko. Ayan. So ingat lagi sa inyong mga biyahe at ride safe mga bro. Boosh.